Tingnan mo, Agring, ang laki na ng inaanak mo. Grade 1 na siya sa susunod na taon. Next time, idadaan ko siya dito sa shop mo. Sinilip ni Agripina ang cellphone na hawak ng best friend niyang si Alona. Naroon ang litrato ng babaeng anak nito. Sandali niyang inihinto ang paggugupit ng tangkay na hawak na rosas. Ang bilis talagang lumaki ng mga bata ngayon. Kapag dinaan mo siya rito, bibigyan ko siya ng binake kong cookies. Bilib talaga ako sa iyo, Agring. Ang dami mong pinagkakaabalahan. May flower shop ka na, ay nakukuha mo pang mag-bake. Ako hindi ko na magagawa yan sa dami ng artugahin ko. Mabuti nga yung bunso ko na sa lola niya. Kaya ako naihatid ang kapatid niya. Binitbit ni Agripina ang mga nagupit na rosas at dinala sa isang mesa para ayusin. Sinundan siya ng kaibigan. Alam mo namang mag-isa lang ako sa bahay. Kung hindi ako gagawa ng pagkakaabalahan ko, baka mabaliw ako. Biro niya at ngumiti. Tinulungan siya ni Alonang ayusin ang mga rosas na gagawing bouquet. Pasensya ka na, hindi na ako nakakadalaw sa'yo. Wala ka ba talagang balak mag-asawa, ha? Maliit siyang napangiti habang ipinagpatuloy ang ginagawa. Sa tuwing pupuntahan siya ng kaibigan, hindi nito nakakalimutang tanungin ang tungkol sa bagay na iyon. Nako, sinasabi ko sa'yo, Agripina, mahirap mag-isa. Mahigit 1 taon na nung mawala ang mama mo. At ang bilin niya sa'yo, maghanap ka ng taong mamahalin ka at sasamahan ka sa habang buhay. Napabuntong hininga si Agripina at bumaling sa kaibigan. Isipin mo, nag-iisa kang anak. Mahirap ang walang karamay sa buhay. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang paabuti na senior citizen ka na bago humanap ng jojowain. Sermon ni Alona sa kanya. Sige nga, sa nahanap ang 40 tulad ko ng magiging nobyo. Agring, napakarami ng paraan ngayon. Mga dating app, sa social media, mga blind dates. Meron nga dyan 60 years old, nakahanap pa ng jowa. Napailing-iling naman si Agripina. Kaka-40 niya lang noong nakaraang buwan at hindi sumagi sa isip niya ang sumubok at maghanap ng lalaking makakasama. Naging abala rin siya sa pag-aalaga ng inang nagkasakit bago na mayapa. Maagang naghiwalay noon ng mga magulang niya dahil sa pambababae ng kanyang ama. Umalis silang mag-ina at itinaguyod siyang mag-isa ng kanyang mama. Kaya nang mawala ito, nagsimula na rin siyang mabuhay mag-isa. Mahirap at nakakalungkot. Ramdam niya iyon lalo na kung tahimik at gabi. Pakiramdam niya walang buhay ang kanyang bahay. Ano, irereto kita doon sa kapitbahay namin. Kasing edad mo lang yun at seaman. Pabalik-balik sa barko kaya hindi makahanap ng magiging asawa. Isiset ko na kayo ng date. Seaman? Ayoko. Ayoko ng sakit ng ulo. At anong dahil pabalik-balik sa barko kaya hindi makahanap? Ang sabihin mo, hindi nagtatagal sa relasyon dahil manluloko. Puna niya, bago kinuha ang tapos na bouquet na pulang rosas na inabot sa kaibigan. Bumalik muli sa mesa si Agripina para kumuha ng isang greeting card. Sumunod sa kanyang kaibigan na hindi pa rin sumusuko sa suhestyon na humanap siya ng mapapangasawa. Ang sabihin mo, hindi mo pa rin nakakalimutan yung first love mo. Huminto ang hawak niyang panulat sa narinig. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Alona bago muling nagsalita. Ang tagal-tagal na nun nag-ring. College pa lang tayo. 2 dekada na ang lumipas. Isa ka ng florist ngayon. Hindi mo pa talaga siya nakakalimutan? Itinuwid ni Agripina ang likod. Kunwaring kaswal na humarap sa kaibigan. Ano ka ba? Siyempre nakalimutan ko na yun. Ikaw lang naman itong laging nagpapaalala. Napailing-iling ang nakangiting si Alona. Agripina, magkababata tayo. Simula grade school hanggang college magkasama tayo. Para tayong magkapatid sa magkaibang nanay. Kaya alam ko na noon at hanggang ngayon, ang ex mo na yon. Kusaring itinikom nito ang bibig bago pa makapagsabi ng kung ano. Napangiti naman siya bago muling ipinagpatuloy ang pagsusulat sa greeting card. Alam mo, sa tuwing naaalala ko talaga yung ex mo, kumukulo ang dugo ko. Ipagpalit ka ba naman sa isang malditang beauty queen? Di hamak na mas maganda at matalino ka naman dun. Ano ka ba? Ikaw yata tong hindi makamove on eh. Nakakagalit naman talaga ang ginawa niya sa'yo, Agring. Pero wag mo sanang isasara ang puso mo dahil doon. May mga mabubuting lalaki kang tinanggihan dahil lang sa kumag na yon.
Hindi pa huli ang lahat, magtiwala ka lang. Pakisabi kay Tita Noraida, Tito Ronald, happy anniversary. Pag-iiba niya, nang ilagay sa bulaklak ang greeting card na ibibigay nito sa biyanan. Hinawakan siya ng seryoso ng kaibigan sa kamay at pinagkatitigan. Gusto kitang maging masaya ng hindi mag-isa kung hindi may kasama, Agring. Sabay silang napalinga nang marinig ang pagtunog ng pinto. Naroon ang asawa ni Alona na si CJ. Buhat ang 1 taong gulang nitong anak na lalaki at si Hope na 6 na taong gulang naman. Nagbitaw sila ng kamay nang tumakbo palapit ang tuwang-tuwang batang babae sa kanila. Nagmano ito sandali sa kanya at humalik sa kanyang pisngi. God bless you, Hope. Pinanood niya ng buhatin ito ni Alona at tabihan ng mag-ama nito. Sinundo ko na si Hope at si Harold para naman sabay tayong dumiretso sa celebration nila mama. Ani CJ. Pinagmasdan ni Agripina ang buong pamilyang nasa harapan niya. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya pinangarap na magkaroon ng sarili at kumpletong pamilya. Lalo na sa isang tulad niya na tila pinagkaitan noon. Pinagkatitigan niya ang mga anak ni Alona. Sa edad na 40, hindi pa siya menopause at dahil doon, pakiramdam niya kung hindi siya biniyayaan ng Diyos na makakasama, baka pwede siyang maging isang ina. Agring ayos ka lang? Untag sa kanya ni Alona. Oo naman. Sandali, kukunin ko lang ang cookies para sa iyo, Hope, at para na rin kay Harold. Naalala niya't nagtungo sa maliit na kusina ng shop. Thank you po, Ninang. Walang anuman, Hope. Napangiti siya nang makita ang tuwa sa mukha ng bata. Alam mo, Agring, nilinga niya ang asawa ng kaibigan na may ngiting pinanonood siya. Bagay sa iyo ang may kargang bata. Tama ka dyan. Gustong-gusto niya ng mga bata pero ayaw namang maghanap ng mapapangasawa. Natatawang si Gunda ni Alona. Ninang, kapag nagkaroon po kayo ng anak, maglalaro po kami at kakain ng maraming bake niyong cookies. Singit ni Hope. Napangiti siya at niyakap ang batang babae. Since you're 40 now, we have to be realistic about the success rate of your eggs. Kung gusto mo talagang mas mataas ang chance at ayaw mong dumaan sa natural way, IVF is the gold standard for your case. Kukunin natin ang eggs mo. Ipa-fertilize natin sa laboratory gamit ang napiling donor sperm. At kapag naging embryo na, ibabalik natin sa sinapupunan mo. Natagpuan ni Agripina ang sarili kaharap ang isang doktora. Maaga niyang sinara ang flower shop at dito siya dumiretso. Matapos kasing makita ang pamilya ng kaibigan na si Alona, isa lang ang napagtanto niya. Gusto niyang maging ina. What do you think, Miss Mejia? Tanong sa kanya ng doktor na may ngiti. Isang buntong hininga ang ginawa ni Agripina. Bigla siyang nakaramdam ng pag-aalangan. Nahahati ang kanyang desisyon. Tinatanong pa niya ang sarili kung sigurado ba talaga siya sa gagawin niya. Honestly, ito ang choice ng mga babaeng gustong magkaanak pero ayaw magkaroon ng asawa o hindi pa nahanap ang lifetime partner nila. Patuloy ng doktora. Saan kayo hahanap ng sperm, doktora? Maaari tayong kumuha ng sperm mula sa isang sperm bank. Pwede kang mamili sa database nila kung nasaan naroon ang mga anonymous donors. Tumango-tango siya habang naririnig ang paliwanag ng doktora. Dahil nasa advanced maternal age ka na, we need to act with urgency. Pero at the same time, kailangan nating maging maingat every step. Gusto ko sana, kilala ko ang magiging sperm donor. Allowed naman ang directed donor. Pwedeng kakilala o kaibigan, basta dadaan siya sa test at requirements ng clinic. Maraming salamat ho, doktora. Pero kailangan ko pa hong pag-isipan ng mabuti ang magiging desisyon ko. I understand, pero kailangan mo ring i-consider na you're in your 40s. Mahirap kung magbubuntis ka pa sa higit na edad na ito dahil nasa high-risk pregnancy ka na kung ituturing. Tumayo siya at sinakbit ang bag at ngumiti rito. Naiintindihan ko, Dok, salamat. Nang makalabas ng klinik, hanggang sa magmaneho pa uwi ng bahay, iniisip pa rin ni Agripina ang magiging huling desisyon. Binuksan niya ang pinto ng bahay nang makauwi at sandaling natigilan. Walang pinagbago. Nakabibingi ang katahimikan. Tuluyan siyang pumasok sa loob. Nagtungo sa kusina at kumaing mag-isa.
hanggang mapatingin siya sa kaharap na silya. Napangiti siya nang makita roon ang batang babae. Bumaling siya sa kabila at naroon naman ang mas batang lalaki. Wala siya sa sariling ngumiti. Pakiramdam niya, namamalikmata siya sa pangarap na nakabitin para sa magiging desisyon. Hanggang ngayon, tila ba naririnig niya muli ang boses ng doktora, dahilan para mas maguluhan siya. Kinaumagahan, katulad ng nakasanayan, dumaan si Agripina sa puntod ng kanyang ina. Dinalhan niya ito ng puting mga bulaklak na ginawa niya kahapon. Inilagay niya iyon sa tabi ng lapida. "Inang, ano bang gagawin ko? Alam kong gusto kong maging ina, pero natatakot ako sa pwedeng mangyari. Kung kaya ko ba o hindi? Paano kung magawa ko nga siyang iluwal pero hindi ko siya mabigyan ng ina?" Nang maramdamang humangin, napangiti siya habang nanggigilid ang mga luha. "Hindi ko alam kung anong sagot niyo, Inang, pero ramdam kong gusto niyo rin akong maging ina tulad ninyo." "Miss Mejia?" "Opo, doktora. Si Agripina ho ito. Magpapaschedule po sana ako sa inyo." Sagot niya habang binubuksan ang babasaging pinto ng flower shop. "Okay, see you, Miss Agripina." "Salamat ho, doktora." Nang maibaba ang cellphone, sinimulan niyang ayusin ang mga bulaklak. Plano niyang magsarado ng maaga para magpunta sa klinik. "Agring!" Sikip ang tili ni Alona sa loob ng shop niya. Napangiti siya habang nanatili ang atensyon sa inaayos na mga bulaklak. Nagmamadali itong lumapit sa kanya at pilit siyang hinarap. Nanlalaki ang mga mata nito habang pinagmamasdan siya. "Seryoso? Magpapa-IVF ka?" Ngumiti siya at tumango. Bago tumawag sa doktora ay ang matalik na kaibigan muna ang tinawagan niya para sabihin ang desisyon. Kaya siguradong iyon ang dahilan kung bakit ito humahangos patungo sa shop niya. "Oo, mamaya na ang check-up ko. Sasamahan kita." Hawak-hawak nito ang kamay niya habang tuwang-tuwang tumatalon. "Salamat pero kailangan ko munang magtrabaho rito sa shop eh." Nagtungo siya sa counter. Sinundan naman siya nang hindi pa rin magkumahog na kaibigan. "Sinong sperm donor?" Ang sabi ko kay doktora, gusto ko ako mismong maghanap ng donor. "Eh saan ka naman nahanap? Tutulungan kita. Eh ano bang standard mo para mahanap ko na rin?" "Ang gusto ko lang naman ay mabuting tao. Kahit hindi kami magsasama. Kung maghahanap ang anak ko ng ama, pwede ko siyang ipakilala." "Huwag kang mag-alala, Agring. Itatanong ko kay CJ. Baka may kilala siya sa mga kaibigan niya." "Salamat, Alona." Agad na nagtitipa ito sa cellphone pagkatapos mabilis na itinapat sa tenga. "Hello, honey. May personal ka bang kilala dyan na single? Yung matino, ha?" Napangiti si Agripina nang panoorin ng kaibigan na sumisenya sa kanya. At lumabas ng flower shop. Natutuwa siya sa suportang ibinibigay nito. Hanggang sa masulyapan niya na tumunog ang telepono. "Magandang umaga. Ito ang Agripina Flower Shop. Ano pong hanap ninyong bulaklak?" Nakangiting bungad niya nang sagutin ang tawag. "I want an oversized bouquet of pink roses." Seryosong sagot ng lalaki mula sa kabilang linya. Sinimulan niyang magsulat sa kapirasong papel. "Para po sa pink roses, mayroon po kaming standard, deluxe at premium. Pero kung gusto niyo talaga ng malaking malaki, we can go for an extra large grand bouquet or a giant floor-length arrangement. Ilang stems bang nasa isip ninyo? 2 dozen, 50, or a full 100? "I don't care about the details. Just make it grand." Nagtitimping umisi sa Agripina kahit hindi nakikita ang customer na boses pa lang ay masungit na. "Okay sir, igagawa ko kayo ng premium extra grand bouquet. Kailangan ko lang po ng details, pangalan, address at mode of payment." "Deliver it to the River Pavilion. You'll see me there." "Pero sir, hindi po nagdi-deliver ang shop ko." "I'll double your fee. I was told your shop is the best, so don't disappoint me." "Sir, hello?" May ngiti siyang hindi makapaniwala nang tingnan niya ang ibinabang telepono matapos mawala ang kausap sa linya. "Ano, Agring? May nahanap ka na ba?" Tanong ni Alona nang pumasok muli sa shop. "Wala pero antipatikong customer meron." "Teka, sigurado ka bang magdi-deliver ka?" Pinanood si Agripina ng kaibigang ilabas sa shop ang malaking ponpon ng bulaklak.
Maingat na ipinasok nila iyon sa passenger seat bago niya isinarado ang pinto ng minivan. Ikaw na munang bahala rito, Alona. Babalik din ako. O sige, ingat ka, Agring. Tuluyan siyang sumakay sa sasakyan at nagtungo sa function hall na pakay. Nang huminto ang sasakyan sa River Pavilion, pinagmasdan iyon ni Agripina. Siguradong hindi basta-bastang demanding niyang customer na yon dahil nasa harap siya ngayon ng isang kilalang function hall. Tuluyan siyang naglakad, bit-bit ang agaw pansin na bouquet. Huminto siya sa entrada at sumilip-silip. Sabi niya nandito raw siya. Kausap niya sa sarili bago kinuha ang cellphone at tinapat sa tenga. Ilang beses nagring yun bago tuluyang kumonekta sa kabilang linya. Hello sir, nandito na po ako sa River Pavilion. Patuloy pa rin naghahanap ang mga mata niya. Which part are you in? Sa entrance po. Okay, just walk a little bit. Humakbang siya habang nakakapit pa rin sa cellphone na nasa tenga. Naglalakad na po ako. Nasa na po kayo? I'm right here. Bumaling si Agripina sa lalaking nakatayo. Iilang hakbang ang layo sa kanya. Nawala ang lahat ng emosyon sa kanyang muka. Nang magtugma ang tingin nila ng lalaking katulad niya, may hawak na cellphone. 2 dekada man ang lumipas, hindi nagbago ang nakikita ng mga mata niya. At sa tingin niya, bumagay sa gwapo nitong muka ang 2 dekadang dumagdag sa edad nito. I think I see you. Mula sa tenga niya ay doon niya lang napagtanto kung sino ang may-ari ng boses na iyon. Naibaba niya ang cellphone kasabay ng pagkabitaw sa yakap na bouquet. Ma'am, okay lang kayo? Napatingin siya sa babaeng lumapit sa kanya. Tumango siya at natatarantang yumuko. Natigilan siya nang makita ang kamay na naroon sa bulaklak para tulungan siyang kunin yun. Nang itaas ang tingin, naroon si Benedict. Naghinang ang mga mata nila bago padabog niyang binawi ang bouquet at tumalikod. Sandali. Napahinto naman si Agripina. Ayaw kitang makita. Muli siyang humakbang. Sandali lang. Kahit ang boses mo, ayokong marinig. Ipinagpatuloy niyang paglalakad pero may pumigil sa kanyang braso at hinila siya paharap. Doon nagtama muli ang mga mata nila ng dating kasintahan. Tumigil ka. That's mine. Seryosong sagot nito bago sinulyapan ang hawak niyang bouquet. I already paid for it. Binitiwan siya nito at formal na humarap. Tila napahiya naman siya. Ang akala niya, may sasabihin itong iba. Tinuwid ni Agripina ang likod at seryosong sinalubong ang tingin ng kaharap. Yan ang order mo. Kaswal niyang inabot dito ang bulaklak. Agad nitong nahawakan iyon bago hinagod ng tingin. Nagsalubong muli ang mga mata nila. Salamat. Natahimik sila bago nilinis ni Agripina ang lalamunan at plastik ng ngumiti. Sir, para ho sa kaalaman nyo, hindi ho talaga ako nagdi-deliver. Kaya wag kayong pala desisyon na papuntahin ako kung saan man lupalop kayo nandun. Does that matter? You're here anyway. Cool na sagot nito na ikinaikot ng mga mata niya. Kung alam ko lang na ikaw ang umorder, kinansel ko na lang sana. O di naman kaya, hindi ko inalisan ng tinik ang mga bulaklak na yan. Sorry? Tanong nito matapos siyang bumulong. Peke ang ginawa niyang ngiti. Wala ho sir, ang sabi ko ho, mauna na ako. It's good to see you again. Napako ang mga paa ni Agripina nang marinig ang seryoso at malalim na boses na iyon ng dating nobyo. Ang puso niyang matagal na normal ang pintig ay bumilis. Tila hinahabol ng kung ano. Nothing changed. You're still mesmerizing. Nang muling harapin ni Agripina si Benedict, tumalikod na ito at naglakad papunta sa gilid ng stage. Napatingala naman siya sa kisame nang mamatay ang ilaw. Nagliwanag din sa buong entablado na nanliliit ang mga mata niyang tinanaw. Please join me in welcoming the woman behind beauty and the best makeup. Their successful CEO, Celine Marie Montanes. Masigabong palakpakan ang sumalubong sa babaeng umakyat ng entablado at napakisap ang mata niya nang makita ang dating kaklase na si Celine. Na noong nag-aaral sila, pinagkakaguluhan ng mga lalaki dahil sa angking ganda. Napangiti siya ng mapait ng pagmasdan ito. 2 dekada na ang nakalipas
pero ang ganda nito ay tila hindi kumupas at nakikita niya hanggang ngayon ang malaking agwat ng kanilang itsura at narating. Today we are celebrating the successful launch of her brand new makeup line, which is, believe it or not, already completely sold out. Patuloy ng host. Mas umingay ang palakpakan at sigawan. Napatingin naman si Agripina sa paligid bago muling tinanaw ang stage. Nakita niyang inabot ni Benedict ang malaking bouquet sa dalaga na gawa niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang pinagmamasdan ng dalawa. Sila pa rin pala. Mahina niyang sambit. Bago pa man magbeso ang mga ito, tumalikod na siya't iniwan ang maingay na function hall. Si Benedict na nasa ibabaw ng stage, tinanaw ang nakatalikod na dating nobya. Akma siya nga hakbang nang hawakan ni Celine ang kanyang braso. Join me for a picture. Alok nito. Pilit siyang umiti nang makitang pumesto na ang mga photographer. Tingin po rito, sir. Anang photographer, kaya wala siyang nagawa kundi ang magtuon doon. Nang matapos, hinawakan niya sa bewang si Celine na nakangiting humarap sa kanya. Sandali lang, may pupuntahan lang ako. Saan? Ayaw mo bang marinig ang speech ko? Napatingin si Celine sa kamay ni Benedict na bumitaw sa pagkakakapit sa kanya. Importante lang. Mabilis na bumaba ng stage si Benedict at patakbong lumabas ng function hall. Si Celine naman, pilit ang ngiti ng sundan ng tingin ng binata. Nang makarating sa labas, luminga-linga si Benedict pero wala na ang gusto niyang makita. Ano? Sila pa rin ang maldita na yon? Oo, maikli niyang tugon habang nagmamaneho. Akalain mo nga naman, ang mga manluloko going stronger. Piko na tugon ni Alona. Natahimik naman siya. Bumaling ang kaibigan sa kanya ng sumeryoso. Ayos ka lang ba, Agring? Sandali niya itong sinulyapan bago muling nag-focus sa pagmamaneho. Oo naman. Dinoble niya ang bayad katulad ng sinabi niya. Itinago niya sa ngiti ang bigat sa dibdib. May sinabi ba sa iyo ang Benedict na yon? Kinuha niya lang ang bulaklak. Sandali, may naisip ako. Saktong huminto ang sasakyan sa parking lot ng klinik kung saan sila pupunta. Nilinga niya si Alona habang may linya ang noo. Ano naman yon? Bakit hindi kaya kay Benedict humingi ng kailangan mo? Ano? Hindi ko gagawin yon. Bulalas niya agad at akmang bababa ng sasakyan pero pinigilan siya ng kaibigan. Sandali lang, Agring. Pakinggan mo lang ako. Dahil sa ginawa niyang panluloko sa'yo nun, nahirapan kang magtiwala ulit. Kung titingnan natin, siya ang may kasalanan kung bakit ka mag-isa hanggang ngayon. Umiling-iling siya sa narinig. Ramdam niya ang mahigpit na kapit ni Alona sa kanya. At dapat lang, siya rin ang magbayad nun. Hindi ko pa rin gagawin yon. Siya lang naman ang kilala mo. Pero hindi siya mabuting tao dahil niloko niya ako. Pero hinahabol ka na ng oras. At kung matatagalan ka pang maghanap, baka maging imposible ang kagustuhan mong maging nanay. Bumaha ng lungkot ang mukha ni Agripina nang marinig ang sakit na katotohanan na iyon. Agring, hindi ko sinasabing wala ka ng pagpipilian. Pero hindi ba parang blessing in disguise na rin yung pagkikita ninyo ng dakilang ex mo? Isang buntong hininga ang ginawa niya bago nilinga ang kaibigan. Ganito, kausapin mo siya. Sabihin mo ang kailangan mo pagkatapos tapos na. Sa narinig ni Agripina, sana ganoon na lang yun kadali pero alam niyang hindi. Kinaumagahan, lulan si Benedict ng kotse. Pasilip-silip siya sa mga establishmentong nasa gilid ng daan bago sinulyapan ng hawak na greeting card. The flower shop is just along the highway. Kausap niya sa sarili hanggang sa tuluyan siyang napapreno. Tanaw niya mula sa kinauupuan si Agripina na binubuksan ang pinto ng shop. Napangiti siya nang makapasok ang dating nobya sa loob. Nang marinig ni Agripina ang pagtunog ng pinto, nanatili siyang abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. Pasensya na po pero close na kami. Kailangan ko lang maglinis ng shop. Bumalik na lang po. Nabitin ang sasabihin niya nang humarap habang hawak ang maraming rosas na pula. Maliit na ngiti ang ginawa ni Benedict. Good morning, Agring. Wala kang karapatan na tawagin ako niyan. Hindi tayo close. Walang emosyon niyang putol dito. At anong ginagawa mo rito? Hindi alam ni Benedict ang isasagot at kung saan ilalagay ang mga kamay hanggang sa makita ng binata ang mga bulaklak.
Bibili ako ng bulaklak. Bingi ka ba? Sarado pa ang shop. Bumili ka na lang. Bakit hindi ka kay Benedict humingi ng kailangan mo? Tila biglang narinig ni Agripina ang boses ng kaibigan, kaya dahan-dahan siyang pumihit paharap muli kay Benedict na nakatalikod na. Sandali lang. Huminto si Benedict at humarap sa kanya. Pilit siyang umiti bago itinuro ang silya. Pero kung makapaghihintay ka, pwede kang maupo doon. Lihim ang pagsulyap ni Agripina sa dating nobyo na nakaupo na. Pagkakataon ko na to. Kapag nakuha ko na ang kailangan ko, hindi na ako magpapakita sa kanya. Kausap niya sa sarili. Tumango-tango siya bago nag-ipon ng hangin sa dibdib. Binitiwan niya ang hawak at kumuha ng maiinom. Napatingin si Benedict sa dating nobya na palapit. Nakita niya ang pilit nitong ngiti na lihim niyang ikinatawa. Umupo ito sa silya at ipinatong sa harap niya ang soft drinks na nasa lata. Thank you. Ano nga ang kailangan mong bulaklak? Simula ni Agripina habang hawak sa kamay ang malamig na inumin. Naghanap naman ng mata ni Benedict sa mga bulaklak. I'm looking for sunflowers. Tumango-tango siya. Para kay Celine. Natigilan si Benedict pagkatapos ay naghinang ang mga mata nila. Kunwari siyang tumawa para mapagaan ang usapan. Papasensya na, 2 dekada na ang nakalipas, kaya akala ko ayos lang na pag-usapan. Hindi naman na tayo bata para maglokohan pa rito. Ngumiti na rin ng alanganin si Benedict. It's fine, I mean, hindi naman ang nasa isip ko. Sandali silang pilit na nagkatawanan bago na paseryoso. Ikaw, kamusta ka? Tanong ni Benedict. Ipinagdikit ni Agripina ang ngipin para ipakita ang isang bagong ngiti. Ayos naman. Glad to hear that. May sarili ka na bang pamilya? Doon naglaho ang lahat ng mga nasa mukha niya. Ang walang kaalam-alam naman na si Benedict, inilibot ang tingin sa paligid ng shop niya. Kahit pa noon, fascinated ka na sa mga bulaklak. Sandali, nandito ba ang asawa at anak mo? Wala akong asawa at wala ring anak. Nabitin ang anyo ni Benedict nang pagmasdan ng kaharap na seryoso at mapait na ngiti ang nasa labi. I'm sorry, don't worry, you're not alone. Bawi ng binata. Single ka pa rin? Tumaas ang magkabilang kilay ni Agripina. Tumango naman si Benedict. Wala pa kayong balak ni Celine? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Celine and I are nothing more than friends. Ngisi ang nagawa ni Agripina bago ibinaba ang hawak. Friends? Hindi ba nahuli ko kayo nung college tayo? Sinungaling ka pa rin hanggang ngayon. Naging mahina ang kanyang sinabi. Napakunot noon naman si Benedict. Pero wala naman kaming ginagawang masama. Wait, I thought you said you forgot all about it. Paano ko makakalimutan yun? Dahil doon heto ako. Napapikit ang nagtitingping si Agripina. Kahit pala anong gawin niyang pagpapagaan ng mga nakaraan, hindi niya magagawang hindi masaktan. Nanatili siyang pinagmamasdan ng dating nobyo. Kinontrol niya ang sarili at ngumiti. Ang totoo niyan, Benedict, may kailangan ako sa'yo. What is it? Gusto ko sana ikaw ang maging sperm donor ko. What? Mahina nitong tanong. Alam kong nakakahiya at medyo asiwa pero... Agripina, yun lang at wala na akong hihingi na iba, Benedict. Natigilan si Benedict nang makita ang mga luha ni Agripina. Pilit pang umiti ang naiiyak na dating nobya. Gusto kong magkaroon ng anak. Pangako hindi kita hihingan ng kahit ano. Wala kang magiging responsibilidad sa batang mabubuo. Tumindig ang halatang nabigla at naguguluhan na dating nobyo. Agad ding tumayo si Agripina at pinigilan ito sa kamay. Mataas ang paghinga ni Benedict nang huminto. Pwede mong pag-isipan pero hanggang ngayong edad lang ako pwedeng maghintay. Aniya bago tuluyang bumitaw. Pinunasan ni Agripina ang luha at tinanaw ang dating nobyo. Gusto niyang bawiin ang sinabi pero alam niyang hindi siya matatahimik kung hindi iyon maipaparating dito. Tama si Alona. Si Benedict lang ang kakilala niya at tingin niya ito lang ang kanyang pag-asa. Hindi man nagtapos ng maganda ang kanilang naging relasyon, pwede naman siguro sila muling magsimula kahit hindi na dahil nagkakaunawaan ang kanilang mga puso. Ilang araw ang lumipas na natiling gumugulo sa isipan ni Benedict ang sinabi ng dating nobya.
hanggang sa sinadya niyang dumaan sa flower shop nito. Mula sa kotse, tinanaw niya si Agripina. Nasa labas ito ng shop at nakatanaw kung saan. Nang sundan niya ng tingin, nakatitig ito sa isang pamilya na naghihintay ng masasakyan sa tabi ng kalsada. Pinagmasdan niya ang dating nobya. Ang mga mata nito na punong-puno ng pag-asa at ngiting maliit. Doon niya naisip na binata pa naman siya at walang kahit anong pananagutan sa iba. Kung pagbibigyan niya si Agripina sa hiling nito, pakiramdam niya makakabawi siya sa sama ng loob na idinulot sa dating nobya. Nang makarating, sumakay na sa taxi ang pamilyang tinatanaw, ay pumihit si Agripina nang may tumama sa noo niya. Sa pagtingala, naroon sa harap niya si Benedict. Hawak siya sa magkabilang braso. Nagdugtong ang mga mata nila bago siya umatras at lumayo. Ikaw pala, Benedict. Nakaramdam siya ng hiya pagkatapos ng huli nilang pag-uusap. Seryoso siya nitong pinagmasdan. Kailangan mo ulit ng bulaklak? Payag na ako. Putol nito na nakapagpahinto sa kanya. Anong sabi mo? Payag na ako maging sperm donor. Kumislap ang nanunubig na mga mata ni Agripina. Hindi siya makangiti habang naguguluhan ng anyo. Talaga? Tumango naman si Benedict. Tuluyang tumulo ang kanyang luha. Napatitig naman ang binata sa kaharap. Maraming salamat, Benedict. Humakbang ito. Maingat na pinunasan ang kanyang mga luha. Sana sa ganitong paraan, mapatawad at makalimutan mo ang lahat ng naging pagkukulang ko. Pagkasabi nun, marahan siyang niyakap ng dating nobyo. Gusto niyang isipin na kaya hindi sila nagkatuluyan noon ay dahil may mas malalim pa silang magiging ugnayan. Sa bahay, nakangiting hawak ni Agripina ang cellphone. Naroon siya sa loob ng kwarto at ipinaalam sa doktor ang tungkol sa nakuhang sperm donor. Tomorrow, schedule ko na siya for screening. Sige po, doktora, salamat. Nang ibaba ang cellphone, ngiting-ngiti pa rin siya bago muling itinapat iyon sa tenga. May ilang beses na tumunog bago may sumagot. Benedict? Yes, agring. Katatapos ko lang kausapin si doktora. Schedule mo na ng screening bukas. Okay, got it. Salamat, Benedict. Alam ko na matrabaho ito para sa'yo. Napangiti sa kabilang linya si Benedict. Don't worry about it. Anyway, doon pa rin ba kayo nakatira ni tita sa dati ninyong bahay? Hindi na. Matagal na kaming nakaalis doon. Saan na kayo nakatira? Nasa isang subdivision ako nakatira. Kumurap ang mga mata ni Benedict. What do you mean? Noong isang taon, namayapa na si Mama. I'm sorry to hear that. Ibig sabihin, mag-isa ka lang sa bahay? Oo. Napatango si Benedict. Pakiramdam niya, naunawaan niya na ang kagustuhan ni Agripina na magkaroon ng makakasama. Natahimik ang linya. Ramdam ng binata ang pagbabara ng lalamunan. Umabot sa puso niyang lungkot ng pag-iisa ng dating nobya. Maayos ka ba dyan? Rinig ni Agripina ang malasakit sa boses ni Benedict. Oo, huwag kang mag-alala. Kung may problema, please call me agring. Tuluyang natapos ang tawag. Si Agripina ay nahawakan ng cellphone at naitapat sa dibdib. Noong nag-aaral sila, bukod sa pisikal na anyo ni Benedict, ay nagustuhan niya rin ang pagkakaroon nito ng malasakit sa kanya. Kaya nang mahuli niya ito noon kasama si Celine, tila gumuho ang kanyang mundo. Simula noon, hindi niya na ginustong marinig ang kahit anong paliwanag nito at tuluyang isinarado sa iba ang puso at ang bunga ay ang kanya ngayong pag-iisa. Pero sa isang iglap, tila nagbago yon na ito rin mismo ang rason. Sa sandaling maging maayos ang lahat, magkakaroon siya ng anak at hinding-hindi na mag-iisa. Hindi pa man umaakit ang araw, gising na si Agripina. Hawak niya ang tasa ng mainit na tsaa na pinagmamasdan ng nagsisimulang liwanag sa bintana. Nang tumunog ang cellphone, sabik niya iyong itinapat sa tenga. Benedict? Anong Benedict? Natutup niya ang bibig nang marinig ang natatawang boses ni Alona. Pasensya ka na, akala ko si Benedict ang tumatawag. Ngayong araw kasi ang punta niya sa klinik. Ganun ba? Sana maging ayos ang lahat. Naging seryoso ang tono ng kaibigan. Sana nga, Alona. Sinulya pa ni Agripina ang nakasabit na orasan sa dingding. Napailing-iling siya dahil madilim na pero wala pa ring nagpapakitang Benedict sa kanya.
Tumawag din ang klinik at ipinaalam ang hindi nito pagsipot sa screening. Pagtalikod niya, narinig niya ang isang katok mula sa pinto. Napakunot noo siya at binuksan yun. Agripina? Akma niyang isasarado iyon nang pigilan ni Benedict. Umalis ka na. Sandali, pakinggan mo lang ako. Umalis ka na. Hindi siya nanalo sa pagtulak sa pinto kaya tumalikod na siya. I'm sorry, hindi ako nakapunta sa klinik. May emergency. Sana sinabi mo man lang. Umalis ka na, hindi na kita kailangan. Nakatalikod si Agripina at umakyat sa hagdan. Sinundan naman siya ni Benedict. Agripina, umalis ka na. Kalimutan mo na ang hinihingi ko. We can reschedule. Wala nang reschedule. Singhal niya nang humarap dito. Nang magtama ang mata nila at natahimik, umiling-iling si Agripina habang pinagmamasdan ng binata. Agree, kung ayaw mo talaga, hindi mo kailangang magbigay. I really want to do it. Tama na, umalis ka na. Akma siyang tatalikod nang pigilan ni Benedict. Nang humarap, seryoso itong nakatitig sa kanya. I want to make it up to you. Anito at siniil siya ng halik. Sandaling na estatwa si Agripina. 2 dekada ang nakalipas. Ito ang una at huling lalaking nakahalik sa kanya. At naroon pa rin ang kakaibang mahika ng hatid ng labi nito na tila dinala siya sa nakaraan. Ipinikit niya ang mga mata at nagpadala sa naging malalim at puno ng ingat na halik na yun. Ramdam niya ang isang kamay ni Benedict nang humakbang at buksan ang pinto ng kwarto sa likod niya. Habang nanatili ang palad nito sa likod ng kanyang bewang at hindi inilalayo ang labi sa kanya. Marahan nilang sinusundan ng kilos ng kanilang mga labi habang papasok sa silid hanggang sa mapadpad sila sa kama. Maliit na sinulyapan ni Benedict ang nakatalikod at nakatagilid na dating nobya na nasa kama. Napatitig siya sa kawalan, inaalala ang nangyari kagabi. Nang marinig ang pagtunog ng cellphone, mabilis niya iyong kinuha, pinulot ang polo at lumabas ng kwarto. Marahan naman ang pagmulat ng mga mata ni Agripina. Ramdam niya ang paglandas ng luha habang mahigpit ang hawak sa kumot na nakatabing sa katawan niya. Ito ba ang paraan ng dating nobyo para ibigay sa kanyang kailangan niya? Mukha na ba talaga siyang desperada na magkaroon ng laman ng tiyan niya? Sa muling pagpikit ng mga mata, ay pagpatak ng mas marami niyang mga luha. Magandang umaga, ito po ang... Nabitin ang pagbati niya nang makita si Benedict makalipas ang ilang linggo sa flower shop. Sandaling naghinang ang mga mata nila bago siya kunwaring nagtuon ng tingin sa mga bulaklak na inaayos sa mesa. Anong bulaklak ang bibilihin mo? Pakaswal niyang tanong nang magbaba ng mukha niya. I'm not here for the flowers. Huminto ang mga kamay niya. About what happened. Kalimutan mo na yon. Walang kahulugan ang nangyari. Tahimik naman si Benedict. Mali na umalis siya ng basta ng umagang iyon at hindi magpakita matapos ang ilang linggo. Dahil kahit ang sarili niya, hindi niya maintindihan. Kung hindi ka bibili, makakaalis ka na. Binitbit ni Agripina ang mga bulaklak. Nagpunta ako sa klinik. Nakuha na nila ang kailangan mo. At ipinangalan ko sa iyo yun. Don't worry, hindi na kita guguluhin. Tuluyang tumalikod si Benedict at lumabas ng flower shop. Nag-uunahan naman sa pagpatak ang mga luha ni Agripina. Napahawak pa siya sa mesa hanggang sa maramdaman ng pag-ikot ng paligid. Napalingon si Benedict nang may marinig mula sa shop. Muli siyang bumalik at naabutan ng dating nobya na nasa sahig at walang malay. Agring? Dinaluhong niya ito tinawakan sa pisngi. Mabilis niya itong binuhat at inilabas ng flower shop. Sa hospital ay paikot-ikot si Benedict. Nasa labas siya ng ward at hindi mapakali. Napuno ng pag-aalala ang puso niya. Nang hawiin ng doktor ang kortina, agad siyang lumapit dito. Sino ang pamilya ng pasyente? Ako po, kamusta na siya? Wala kang dapat ipag-alala. Normal lang na mahilo ang isang buntis. What? Lumabas na ang lab results niya and she's 4 weeks pregnant. Congratulations. Nang umalis ang doktor, napatitig sa kung saan si Benedict. Nagdadalang tao ang dati niyang nobya at siya ang ama. Marahang nagmulat si Agripina.
Isang puting kisame ang nagisnan niya. Nang bumangon pa upo, doon niya napagtantong nasa hospital siya. Napatingin siya nang bumukas ang pinto. Naroon si Benedict. Lumapit ito sa hospital bed niya. Kamusta ka? Ayos na ako. Pwede mo na akong iwan. You're pregnant. Awang ang labi niya sa narinig habang nakatitig kay Benedict. Buntis ako? Yes, you're 4 weeks pregnant. Nahawakan ni Agripina ang sinapupunan habang malikot ang mga nanunubig na mga mata. Hindi niya mapaniwalaan ang narinig. Oo, nitong mga nakalipas na linggo, ramdam niya ang pagsama ng pakiramdam, pero inakala niyang dahil lang iyon sa pagiging abala niya sa trabaho. Muli siyang yumuko sa tiyan. What happens next? Napatingin siya kay Benedict bago punasan ng luha. Pwede mo na akong iwan. Otomatiko itong napakunot noo. What? Tapos na. Naibigay mo na ang kailangan ko. Hindi makapaniwalang umiti si Benedict. Pinagmasdan niya ang dating nobya na nakatitig lang sa tiyan. Nagtaas lang ng mukha si Agripina nang marinig ang pagsarado ng pinto. Matapos lumabas ang dating nobyo. Mapait ang naging ngiti niya nang haplusin ang sinapupunan. Huwag kang mag-alala anak. Kakayanin ni nanay. Aalagaan kita habang buhay. Tuluyan siyang nakalabas ng hospital at nagdiretso sa bahay. Naroon si Alona para siya isorpresa. Congratulations, Agring. Niyakap siya nito. Naiiyak naman niya iyong tinanggap. Salamat, Alona. Ganito pala ang pakiramdam ng magiging nanay. Magkahalo ang luhat saya. Pero nagtataka ako, bakit ang bilis ng resulta? Akala ko ba, hindi natuloy si Benedict sa screening niya? Doon niya naalala, ang gabing ibinigay sa kauna-unahang beses ang sarili. At wala siyang kahit anong pagsisisi. Maliit siyang umiti ng tiningnan ng kaibigan. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, itong buhay na nasa sinapupunan ko. Pasilip-silip si Benedict sa loob ng flower shop. Ilang araw na niyang ginagawa yun ng lihim. Dahil sa totoo lang, matapos niyang malaman na dinadala ni Agripina ang anak nila, wala siyang pagsidlan ng saya kasama ang pag-aalala. Agripina, anya nang makitang hawak ng dating nobya ang noo habang nakahawak sa mesa. Bago pa ito bumagsak, nakapasok na siya sa loob at nasambot ito. Kahit nahihilo, ay malinaw na nakita ni Agripina kung sino ang sumambot sa kanya. Naroon ang nababahalang dating nobyo. Napakapit siya sa braso nito habang nakangiwi. Ang sakit ng tiyan ko, Benedict. I'm here, Agring. Dadalhin kita sa hospital. Buong lakas siya nitong binuhat. Muling natagpuan ni Benedict ang sarili sa hospital. Pinagmamasdan niya ang nakapikit na nobya. Pumasok ang doktor na agad niyang binalingan. Dok, kamusta na ho siya? Dahil nasa high-risk pregnancy ang misis mo, mas sensitive ang katawan niya sa mga normal changes ng pagbubuntis. Ibig sabihin, mas mabilis siyang mahilo, mapagod at bumaba ang dugo kaysa sa mga bata. Based sa check-up niya kanina, medyo mababa ang BP niya, kaya ina-advise ko munang strict bed rest for 2 weeks. Tumangu-tango siya sa narinig. Nang lumabas ang doktor, ay nagising na rin si Agripina. Inalalayan niya itong bumangon pa upo. Anong nangyari? Nawalan ka ng malay. Agad niyang nahawakan ng tiyan. Kamusta siya? Maayos naman siya. Pero ang sabi ng doktor, kailangan mo mag-bed rest. Natahimik si Agripina. Kailangan mo yung gawin. Naiintindihan ko. Sandali silang natahimik. Pasimpleng sinulyapan ni Benedict ang dating nobya. Sinong makakasama mo sa bahay? Napalingon si Agripina kay Benedict. Maghahanap ako. Baka matagalan ka pa bago makahanap. Si Alona. May anak at asawa siya. Hindi naman alam ni Agripina kung ano pa ang irarason. Ako. Napatitig siya sa dating nobyo. I'll take care of you. Maaabala kita. Hindi ka abala. Gusto kitang alagaan. Gusto ko kayong alagaan ng anak ko. Nang umuwi, kasama na ni Agripina sa bahay si Benedict. At ngayon pa lang, tila hindi siya masanay sa pagiging maalaga nito. Hindi mo kailangang magmadali. Napatingin siya sa malapit na mukha ng dating nobyo. Hawak nito ang bewang niya habang naglalakad. Ayos na ako rito. Ako na lang ang aakyat sa hagdan. Hindi pwede. Impit ang naging tili niya
Nang buhatin siya nito na para silang bagong kasal na umakyat ng hagdan. Sinalubong ni Benedict ang tingin niya. Anong ginagawa mo? Simula ngayon, hindi ka pwedeng magpabalik-balik sa hagdan. Pero halos ilang baitang lang naman yan. Kahit na, masama yun para sa'yo at sa baby. Ako nang magbubuhat sa'yo. Ngumiti sa kanyang dating nobyo at dinala siya sa kwarto. Maingat siya nitong iniupo sa kama. Nagugutom ka ba? Oo, dito ka lang, ipagluluto kita. Tumalikod na ito pero napapreno rin at nilingon siya. Do you want anything specific? Gusto ko sana ng sabaw. Okay, magluluto ko ng masustansyang sabaw para sa'yo. Tumango siya. Muli itong tumalikod at humakbang. Bago pa ito lumabas ng kwarto, nagmamadali siyang nagsalita. Salamat. Natigilan naman si Benedict. Ngumiti at tuluyang lumabas ng kwarto. Nagdiretso siya sa kusina at nagsimulang magluto. Nang bumalik, may daladala ng pagkain si Benedict at umupo sa kama. Napatingin si Agripina sa sabaw sa kutsarang hinihipan ng dating nobyo bago itinapat sa bibig niya. Here. Tumalima naman siya. Sandali pa silang natigilan nang punasan ni Benedict ang kanyang labi. Nagkatitigan sila bago ibinaba nito ang kamay. Nandito na rin pala ang gamot mo na binigay ng doktor. Nagmamadali nitong ibinaba ang hawak sa side table at kinuha ang gamot na naroon. Pinanood si Agripina ni Benedict nang inumin niya ang gamot. Alangan siyang napatingin dito matapos. Ibababa ko lang to sa kusina. I'll put everything you need here para hindi mo na kailangang tumayo. You can sleep. Siguradong pagod ka na sa pag-iintindi sa akin. Gusto mo bang dito na lang magpalipas ng gabi? Natigilan si Benedict. Is that okay with you? I mean, alangan ang naging ngiti nito nang pagmasdan ng iisang kwarto. Natawa naman si Agripina. Hindi na tayo mga teenager. Malapit na tayong maging gurang, no? Doon niya nakita ang ngiti sa gwapong anyo ng dating nobyo. You're right. Bababa ko lang to't babalik din ako. Tumango naman si Agripina at humiga na. Ramdam niya ang pintig ng puso nang lumapit ang seryosong si Benedict. Dumukwang ito para ayusin ang kanyang kumot. Matulog ka na. Nang pumikit, ramdam niyang pinagmamasdan siya ni Benedict, kaya hindi niya na sinubukang buksan pa ang mga mata. Sinilip ni Benedict ang tumutunog na cellphone habang nagpupunas ng basang kamay sa towel. Naglakad siya palapit sa pinto at isinarado iyon habang nakatapat sa tenga ang cellphone. Hi Ben, I'm with our friend dito sa opening ng bar and restaurant ni Fred. Where are you? Susunduin kita. Naroon sa kabilang linya ang malakas na tugtog. I'm sorry Celine, I can't go. What? Why? Rinig niya ang pagtataka sa tono ng dalaga na nasa kabilang linya. Sinulyapan ni Benedict ang itaas ng bahay na may seryosong anyo. I'm looking after someone. Someone? Wait, eto ba yung sinasabi mong lagi mong dinadalaw? Yeah. And who's that girl? Kilala mo siya. Matagal mo na siyang kilala, Celine. Hindi na ito nakakibo. Siya ay tuluyang ibinaba ang cellphone at may ngiti na bumalik sa itaas. Marahan niyang isinarado ang pinto nang makitang tulog na si Agripina. Maingat siyang lumapit dito. Muling inayos ang bumabang kumot. Nasulyapan niya ang unan at kumot na nakahanda sa ibaba ng kama. Napangiti siya nang muling balikan ang tingin ng dating nobya. Kahit sa sahig siya matulog, ay siya na yata ang pinakamasaya. Hanggang sa mapaseryoso siya nang bumaba ang tingin sa tiyan nito. Don't worry anak, nandito si tatay. Akong bahala sa inyo ni nanay. Marahang nagmulat si Agripina. Nagisnan niya ang mukha ni Benedict. Good morning. Kailangan mo nang mag-breakfast para makainom ka ng vitamins. Bumangon siya paupo. Otomatiko naman siya nitong inalalayan. Napatingin siya sa prutas at almusal na nasa side table bago tiningala ang kaharap. Kumain ka na. Kailangan kong gumamit ng banyo. Asiwa niyang putol dito. Nagtatakang pinanood niya itong palapit sa kanya. Akma siya nitong bubuhatin nang siya'y umatras. Bakit? Kaya ko na. Ang lapit naman ng CR. We have to take care of our baby. Kailangan mo mag-ingat. Nang tumungo para tingnan ng tiyan, kinuhang pagkakataon ni Benedict para siya'y buhatin.
Napakapit na lang siya sa balikat nito. Ibinaba siya nito mismo sa loob ng banyo bago lumabas at isinarado ang pinto. Ano nga palang gusto mong prutas? Tanong nito mula sa labas. Kahit ano, nakangiting sagot niya habang nakaharap sa salamin at naghihilamos. You still don't have cravings? Napalingon ito nang buksan niya ang pinto. Otomatiko siya nitong inalalayan sa paglalakad. Kung may paglilihian ako, mas lalo lang mahihirapan. Nahihirapan sino? Ako? Of course not. Iginiya siya nitong umupo habang hawak ang kamay niya at braso. Sanay ka sa trabaho sa opisina, hindi sa pag-aalaga ng matandang maselan magbuntis. Kinuha ni Benedict ang pagkain at tumabi sa kanya. Mas madali nga ito kaysa mag-review ako ng napakaraming kontrata. Sinimulan siya nitong subuan ng pagkain. Pinagmasdan naman niya si Benedict. Benedict, gusto kong magpaaraw. Walang problema. Pagkatapos natin dito, bubuhatin kita pababa. Matapos kumain, bit-bit siya ni Benedict palabas ng bahay. Inupo siya nito sa silya. Okay ka ba rito? Tumango siya at ngumiti. Salamat. May speaker akong nakita sa loob ng bahay. Pwede ko bang patugtugin yun? Ang sabi kasi, mas maganda kung may maririnig na music ang baby na nasa tiyan. Magandang ideya yon. Sinundan ni Agripina ng tingin ang natutuwang si Benedict papasok ng bahay. Mula sa loob, tanaw niya ito hanggang sa marinig ang isang nakakapagpakalmang musika. Ramdam niya ang paggalaw ng bata sa loob ng tiyan niya. Gusto mo ang tunog na yun, anak? Gusto niya ba? Untag ni Benedict nang lumapit bago umupo sa tapat niya. Tumitig ito doon habang may magandang ngiti. Tingin ko gusto niya. Gagawin natin to hanggang sa lumaki ang tiyan mo. Napatingin si Agripina nang ilapat ni Benedict ang palad sa kanya. Akma nitong aalisin ng kamay nang hawakan niya iyon hanggang sa mapangiwi siya. Bakit? Agad na naalarma si Benedict at tumindig. Biglang sumakit ang tiyan ko. Dadalhin kita sa hospital. Binuhat siya ni Benedict at pinasok sa kotse. Buhat nito si Agripina hanggang sa makapasok sa hospital. Napatingin sa kanya ang lahat ng nasa lobby. Tulong! Masakit ang tiyan niya. Benedict? Napatingin si Benedict kay Celine na may cast ang braso at may bandage na maliit sa noo. Alangang tiningnan nito si Agripina bago kumunot ang noo at sinalubong ang mga mata niya. What's happening? Nilampasan niya ito nang makita ang mga nurse na palapit at may tulak na stretcher. Dito po tayo. Akma siyang tutulong sa pagtulak nang may pumigil sa kanyang braso. Wait, Ben. Inigkas niya ang braso. I'm sorry, Celine. Kailangan ko siyang samahan. Agad siyang sumunod sa stretcher kung nasaan nakahiga si Agripina. Naiwan namang naguguluhan si Celine at tinatanaw ang dalawa. Si Agripina ang inaalagaan mo, Ben? Nang makarating sa tapat ng ER, ay hinarang si Benedict ng mga nurse. Hanggang dito na lang po tayo, sir. Akma pa rin siyang susunod nang magsarado ang pinto. Nagkasya na lang siyang tinanaw si Agripina sa salamin ng pinto. Hiling na ito ay maging maayos at ang anak nila. Benedict. Nilingon ni Benedict ang dalaga na papalapit na seryoso ang anyo. Nakapamewang niya itong hinarap. Please, Celine. So, you're taking care of Agripina? At kailan pa ulit kayo nagkita? I don't remember having a responsibility to explain everything to you, Celine. Tuwid niyang sagot. Sandaling natigilan ng dalaga bago sumagot. I'm waiting for you, Ben. And he was honest about what I feel for you. Yun pala, nagkabalikan na kayo ni Agripina. Sarkastiko ang naging tono ni Celine. At malinaw sa'yo na noon pa man magkaibigan lang tayo. Naputol ang usapan nila nang may lumabas na doktor. Agad na lumapit si Benedict. Dok, kamusta ho siya? We need to watch her vitals closely. Tumango-tango siya habang naririnig ang paliwanag ng doktor. Nahihirapan siyang isupply lahat ng needs ng baby nang hindi nauubos ang sarili niyang lakas. Basically, her body prioritizes the baby, which is leaving her very weak and vulnerable. Parang dinadaganan ng kung anong mabigat ang dibdib ni Benedict sa narinig na pinagdadaanan ng mag-ina niya. She's still in strict bed rest, kaya kailangan niyang ipagpatuloy yon. No heavy lifting, no long walks.
Your job is to make sure she doesn't have to lift a finger. Aside from that, make sure she takes her prescribed medication. We really have to monitor her condition. Nang umalis ang doktor matapos magpaalam, agad na lumapit si Celine sa kanya. Your ex is pregnant? Binalingan ito ni Benedict. Pinilig-pilig ng dalaga ang ulo. Don't tell me, ikaw ang ama? Oo, ako ang ama. What? If you really want to build a family with her, bakit pinaabot mo pa sa ganito? O baka naman, dahil alam mong ayoko magkaroon ng anak, kaya pinili mo si Agripina? Pinili ko siya dahil siya lang ang gusto ko. Natigilan naman si Celine, kahit si Benedict ay nagulat din sa kusang lumabas sa bibig niya. After all these years, gusto mo pa rin siya? I never want anyone the way I want her. Yun ang tila nagtuldok, hindi lang sa tanong ni Celine, gano'n na rin kay Benedict. Lumipas man ang mga taon, hindi nawala o nabawasan ang pagmamahal niya kay Agripina. Mas lalo lang lumalim ang pag-ibig niya para rito nang malaman niyang nagbunga ang gabing pareho nilang ibinigay ang sarili sa isa't isa. Hindi lang siya basta bumabawi, gusto niya ang ginagawa niya, bukal at mula iyon sa puso. Nang ilabas si Agripina ng ER, sakay ng hospital bed, ay napatingin siya kay Celine. Agad namang lumapit sa kanya si Benedict. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Napatingin siya sa kamay nitong siya hinawakan. At nang lumampas na nakatayong si Celine, ay pinagkatitigan niya si Benedict. Sa isang kwarto siya ipinasok ng mga nurse. Inalalayan siya ng mga itong na makaupo. Nang lumabas ang mga ito, pinagmasdan siya ng dating nobyo. Ang sabi ng doktor, mas kailangan mong mag-ingat. Si Celine, mukhang sinusundo ka na niya. Natitigan naman siya ni Benedict. Maliit na ngiti ang ipinakita niya rito. Sinabi ko na, maaabala ka naming mag-ina. Kung kailangan mo nang umalis, kaya ko naman. No, I'm not going anywhere. Kumurap ang mga mata ni Agripina. Inabot ni Benedict ang kamay niya at hindi naaalis sa kanya ang atensyon. Benedict, magiging maayos naman ako. Ayos ka man o hindi, gusto ko nandito lang ako. Kasama mo, kasama ang anak natin. Sinapon nito ang pisngi niya. Di naman niya iyon habang nagbabadya ang mga luha. Gusto kitang samahan, Agripina. Simula ngayon hanggang sa walang katapusan. Hindi mo kailangang maging responsible para sa amin ng bata. Ako lang ang may gusto na to. Tingin mo hindi ko gustong maging ama? I also want that night with you. Magkabilang pisngi niya ang sinapon nito at pinagdikit ang kanilang noo. I want to take care of you and our child. Tumango-tango siya habang may luha. Hinding-hindi ka na mag-iisa. Habang buhay mo kong makakasama, ganoon na rin ang anak natin. Sandali siya nitong hinalikan sa labi bago sila nagyakap. Hindi siya makapaniwalang sa loob ng 2 dekada, matatagpuan pa rin nila ang isa't isa. Muling binuo ng lalaking pinakamamahal niya ang puso niyang akala niya wala ng buhay. Benedict! Nagmamadali na pumasok si Benedict sa banyo. Naroon si Agripina, hawak ang malaking tiyan. Bakit anong masakit? Ang tiyan ko. Huwag kang mag-alala, dadalhin kita sa hospital. Kahit ilang beses nang nasa hospital si Benedict, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya. Ang kaba't pagkabahala, hindi naaalis sa kanya at mas nadagdagan pa. Habang palaki ng palaki ang tiyan ni Agripina, ay mas nagiging mahirap dito ang pagdadalang tao at wala siyang magawa. Nagsisisi siyang pinaabot niya ang lahat sa ganito. Hindi sana nalalagay sa kapahamakan ng mag-ina niya. Mahinang nasuntok ni Benedict ang pader ng ER. Nakayuko siya roon habang may mga luha. Sana maging ligtas si Agripina. Ganoon na rin ang anak niya. Yun lang ang dasal niya. Kailangan na natin siyang i-admit. At her age and with her current findings, we can take any chances. Malapit na siyang manganak. And we need to monitor her fatal heart rate and her vitals closely. At mas safe kung nandito siya sa hospital para kung may emergency, we can act immediately. I understand, pero magiging maayos naman sila, hindi ba? Gagawin namin ang lahat, pero maraming factors ang tinitingnan namin. Dahil high risk ito, we are preparing for every possible scenario. From a normal delivery to an emergency CS. Nang malipat ng kwarto ito, tumayo si Benedict sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay ng tulog na ina ng anak niya. Sinulyapan niya ang 8 buwan nitong tiyan
Alam niyang sa lahat, si Agripina ang nahihirapan at nadudurog siya dahil doon. Just stay still, Agring. Nandito lang ako. Kahit nakapikit si Agripina, rinig niya ang masuyong boses na iyon. Ang kamay na nakakapit sa kanya, hinawakan niya ng mahigpit bago minulat ang mga mata. How are you feeling? Naroon si Benedict, hinahaplos-haplos ang kamay niya. Kamusta ang anak natin? Maayos naman siya, huwag kang mag-alala. Tiningnan ni Agripina ang paligid. Uuwi na ba tayo? Hindi pa tayo uuwi. Kailangan mong ma-admit hanggang sa mga anak ka. Bakit? May problema ba? No, walang problema. Para lang makasigurado tayo. Pigil ni Agripina ang mga luha nang tumango-tango, aminin man sa kanya ni Benedict o hindi, alam niyang mas magiging komplikado ang kanyang pagbubuntis. Anong sabi ng doktor? Kasalukuyang magkaharap sina Benedict at Alona habang nasa labas ng kwarto ni Agripina sa hospital. Minomonitor pa rin siya at ang baby. Nakita ni Alona ang pag-aalala ni Benedict. Ikaw lang ang minahal ni Agring, Benedict, at ang dasal ko, malagpasin nila itong mag-ina dahil gustong-gusto niyang maging nanay at magkaroon ng kumpletong pamilya. Nagbara ang lalamunan ni Benedict. Tahimik silang dalawa habang parehong nakabiti ng mga luha. Kung may mangyayari sa kanya at sa anak namin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Alam kong gagawin ni Agring ang lahat para sa anak niyo. Nang marinig ang pagtunog ng emergency mula sa kwarto ni Agripina, ay mabilis at magkasunod silang pumasok sa loob. Nakahawak sa tiyan ang umiiyak na si Agripina. Napatingin naman si Benedict sa tubig na nasa ibaba ng kama nang ito ay lumapit. Manganganak na si Agring, kabadong sabi ni Alona. Sandali, tatawag ako ng doktor. Nang umalis ang natatarantang si Alona, hinawakan ng nanghihinang si Agring ang kamay ni Benedict. Napilit siyang pinapakalma at sinisiguradong magiging maayos. Makinig ka, Benedict. Kahit anong mangyari, kailangan mong ipangako sa akin na magiging ligtas ang anak ko, ang anak natin. Sumilip agad ang luha ni Benedict. Paano ka? Ano man ang mangyari, magiging masaya ako. Pero ako hindi. Ang dami kong pagkukulang sa'yo. Umiiyak itong yumuko sa kanya. Umiling-iling si Agripina habang tumutulo ang luha. Matagal mo nang napunan ng lahat. Simula nang alagaan mo ko at ang anak natin. At gusto kong malaman mo na ikaw lang ang minahal ko't mamahalin ko, Benedict. Pagtatapat niya nang magtama ang kanilang mga mata. Mahal kita, Agripina, at pakakasalan kita. Sandaling hinalikan siya nito bago dumating ang mga doktor. Hawak-hawak ni Benedict ang kamay ni Agripina hanggang sa tuluyan nitong makabitaw sa kanya. Pakiramdam ni Agripina, nakikita niya na ang liwanag habang naririnig ang mga nurse at doktor sa kanyang paligid. Tagatak ang pawis niya habang parang lantang gulay na ang pakiramdam. Nang magbukas ang opening room, ay agad na lumapit si Benedict sa isa sa mga doktor. What is happening? Kailangan namin siyang i-emergency CS. Bumabagsak ang heartbeat ni baby sa monitor at nakakaranas ngayon ng preeclampsia ang misis ninyo. Pwede siyang mag-seizure o ma-stroke anytime. Pareho silang delikado. Kailangan na nating mailabas si baby. Hindi agad nakasagot si Benedict. Nilalamon siya ng kaba at takot. Mister, naalala niya ang bili ni Agripina dahilan para magpataka ng kanyang mga luha. Benedict, anong gagawin natin? Tanong ng umiiyak na si Alona na nasa tabi niya. Wala sa loob na napatitig si Benedict sa doktor. Kailangan niyong pumirma ng consent na magsasabi na hinahayaan niyo kaming gawin ng procedure. Nasubukan silang iligtas pareho. Napapikit siya ng mariin. Okay, I will sign it. But please, huwag niyo silang pababayaan. Muling bumalik ang doktor sa loob ng operating room. Doc, bumababa ang BP at heart rate ng pasyente. Pagbibigay alam ng anesthesiologist hanggang sa tumunog ang aparato. Mama, nandito kayo? Nakapikitang may mga luhang si Agripina. Nakikita niya ang ina at akmang aabutin ng kamay nito pero umiling ito ng may ngiti. Karga ng nakangiting si Benedict ang isang sanggol na babae sa labas ng bahay at nakatapat sa sikat ng araw. Tulog na ba si Katleya? Mula sa loob ng bahay, lumabas si Agripina. Lumapit ito sa asawang si Benedict. Tulog na ba siya? Oo. Nakangiting pinagmasdan niya ang mag-ama. Ilang buwan nang nakalipas matapos siyang manganak
at nang mag-agaw buhay, himala siyang nakaligtas. Bakit? Takang tanong ng asawa nang makita ang luha niya. Nagpapasalamat ako na binigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon na makita kayo't makasama. Maingat na inabot sa kanya ni Benedict ang sanggol na babae. Mula sa likuran, niyakap siya nito. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon ng anak natin, Agring. Kaya ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Hindi ko na ulit hahayaan na mag-isa ka. Simula ngayon, mamahalin kita na parang wala nang bukas. Aalagaan ko kayo ng anak natin habang buhay. Nagsalubong ang tingin nila. Sandali siya nitong pinagmasdan bago hinalikan sa labi. May ngiti silang naglayo, puno ng pagmamahal na tiningnan ng isa't isa bago bumaba ang tingin sa bunga ng kanilang pag-ibig. May mga luha na tiningnan ni Agripina ang bahay sa tapat nila na matatawag niya na ngayong tunay na tahanan. Hindi na tahimik, hindi na malungkot, lalong hindi na siya kailan mag-iisa. Dahil hindi lang anak at asawa ang kanyang makakasama, kundi isang pamilya na kanyang pinangarap.